ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:08 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, inyong Headliners Was. Lunes, Agosto 10, tuig 2026. Ini ang inyo tag balita Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalan. Bacolod City mag-host ng International Farm Tourism Conference 2027. 7th halad kay Kang Laon Festival nagbukas na sa La Carlota. Libre na chest x-ray dalon sa mga distrito sa syudad sang Iloilo kabahin sang pagsaulog sang National Lung Month. 148 ka pamilya apektado sa malaing nga tiyempo sa Iloilo City. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 148 ka pamilya apektado sa malaking nga tiyempo sa Iloilo City. Detalye sa balita, Hope Tor. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naglabot sa 148 ka pamilya kung 567 ka individual ang naapektuhan sang malaing nga tiyempo sa syudad sang Iloilo sandig sa City Emergency Operations Center as of 7 a.m. August 10. Sunod sa EOC, 12 ka mga insidente ang nabalhag sa lain-lain nga lugar na ginalakipan sa mga pagkalatumbas sang puno kag poste. Nakabalhag man sang 71 ka pamilya kung masobra 200 ka pumuluyo nga gin-evacuate sa mga evacuation centers. Sa piyak nga bahin 101 ka balay kag iban pa nga istruktura ang ginbalita nga naguba lakip na ang 4 ka totally damaged. Sa Haro Plaza, 3 ka native trees ang natumba samtang anom ang natigayon nga masalbar ukon nabalik. Sunod sa City General Services Office, isa ka gatos ka personnel nila kaupod ang mga volunteers ang naghiwat sang clearing operations sa mga apektado nga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 3,000 ka pamilya sa Western Visayas na apektuhan sang habagat. Detalye sang balita, Hope Tor. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naglabot sa kapin 3,000 nga pamilya kon 10,000 ka pumuluyo ang naapektuhan sang habagat sa Western Visayas. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Mistina Ilustre Mayor, tagpamaba sang Office of the Civil Defense Region 6, ginpahayag nga kadam-an sang apektado nga pamilya na balhag sa mga probinsya sang Aklan kag Iloilo, amuman sa Iloilo City. Sa lapit 3,000 nga apektado nga pamilya, 71 sa ila ang gin-evacuate. Sa piyak nga bahin, naglabot naman sa 72 ka balay sa rehiyon ang nagkalaguba. 65 ang partially damaged, samtang 7 ang totally damaged. Pahayag sang OCD kalabanan sa mga panimalay nga nagkalaguba na balhag sa syudad sang Iloilo bangod sang mabaskog nga hangin. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtagpan sa Police Regional Office 6 ang number 6 provincial level most wanted person sa ginpatigay nga manhunt operation sa Barangay Poblacion, Belison, Antique. Ginkilalang akusado nga si alias Jove, 44 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Gintingob nga puwersa sang Belison Municipal Police Station kag Provincial Intelligence Unit Antique ang nagsabi sa warrant of arrest
batok sa suspect nga may kaso nga rape. Sunod kay PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, resulta ini sang padayon nga intelligence-driven manhunt operations. Kag pagbinuligay sang nagkalain-laing operating units sang kapulisan agud madakpan ang mga wanted person. Sa karon, yara na sa kustudiya sang Balisod MPS ang akusado para sa nagakaigo nga documentation kag pagproseso sa pag-turnover sa iya sa korte. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 18 milyones pesos nga balor sang syabong na kumpiska sang Iloilo Police Provincial Office sa ginpatigay nga anti-drug operation sa probinsya sang Iloilo sang Hulyo 2026. 2.6 kilos ang syabong na kumpiskalin Hulyo 1 tubtob Hulyo 31 nga may standard drug price nga 18 milyon pesos. Sa 44 ka anti-drug operations ang IPPO, 60 drug personalities ang nadakpan. Sa nadakpan, 18 ang high-value individuals kag 42 ang street-level individuals. Hinapangunahan sa Provincial Drug Enforcement Unit o kung PDEU, ang top-performing units ng IPPO para sa Hulyo ang insundan sa Estancia Municipal Police Station kag Pototan Municipal Police Station. Radyo Pilipinas News. Bacolod City mag-host ang International Farm Tourism Conference sa 2027. Detalye sang balita, JP Herrera. Radyo Pilipinas Report. Iga pasundayag sang Bacolod City ang farm kag food tourism potential sang Bacolod kag Negros Island bilang host sang 10th International Farm Tourism Conference Philippines sa 2027. Ginpahayag ini sa pagbisita ni International School of Sustainable Tourism President kag Anay Tourism Secretary Mina Gabor sa Bacolod City Government Center. Kinalauman nga magtipon sa conference ang mga manghuma, farm owners, tourism practitioners, opisyal sa gobyerno kag international delegates para magbinayluhanay sa ideya sa sustainable agriculture kag farm tourism. Nakip sa lauman kay highlight ang organic agriculture, food kag wellness, samtang mayara man sa exhibition sa lokal nga produkto kag mga innovation. Ginalauman sa Bacolod City Government na ang pagtilipon magabulig sa pagpromote sa lokal nga negosyo kag pagposisyon sa Bacolod subong man sa Negros Island Region bilang farm tourism destination. Ang conference target nga hiwaton sa bulan sang Pebrero sang masunod nga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, JP Havas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 7th Halad kay Kanglaon Festival nagbukas na sa La Carlota. Detalye sang balita, JP Herrera. Radyo Pilipinas Report. Nagbukas na sa syudad sa La Carlota, ikapito nga halad kay Kanglaon Festival matapos ang isa katuig nga pagpahuway bangod sa nangin pag-alboroto sang bulkan. Ang karong katuig nga selebrasyon may tema nga Celebrating Nature, Protecting Our Future. Liwat nga ginapasakupan sa mga banwa kag syudad sa palibot sang bulkan. Magluwas sa La Carlota, nakisadya man ang Murcia, La Castillana, pati na ang mga syudad sang San Carlos, Bago kag Canlaon. Lakip sa mga aktibidad karong nga tuig ang performance sang local drum beaters kag pagpakilala sa mga nagapapili bilang masunod nga suta kag diwata sang Kanglaon. Kadungan sang pagsinadya giningganyo ang publiko nga magbuligay para mapanubli pa sa masunod nga henerasyon ang mga bugay nga dala sang bulkang Kanglaon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Kadungan sang pagsaulog sang National Lung Month, magapatigayon ang Iloilo City Government sang libre nga chest x-ray screening sa mga residente sang syudad sang Iloilo. Sa may edad 15 anyos pataas may makapadulong sa mga district gymnasiums halin Agosto 22 tubtob 28 sagud mag-avail sang libre nga chest x-ray. Pagi man sini mahibaluan man kung may tuberculosis ang pasyente kagilayon nga madapatan sang pagbulong. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 858 ka loose firearms ang voluntaryo nga ginsungka sa Police Regional Office 6 halin Mayo 22 tubtob Hulyo 2026 bilang kabahin sang masanggad nga kampanya sang kapulisan kontra illegal kag wala lisensya nga armas sa Western Visayas. Pinakadamo sa mga ginsungka nga armas ang naghalin sa Iloilo Police Provincial Office may 400 Gs, insudad sang Antique nga may 129, Aklan nga may 97, kag Capiz nga may 95. May 59 man sa Iloilo City Police Office, 57 sa RMFB 6, kag 11 sa Guimaras Police Provincial Office. Sunod kay Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, Regional Director sang PRO6 ang kadamuon sang armas sa ginsungka
Nagapakita sang pagbinuligay sang kapulisan kag mga publiko agud matap ng gun-related incident sa komunidad. Sa kooperasyon sa mga pumuloy sa kampanya, makabuli kini sa pagpugong nga magamit ang mga pusil sa mga krimen. Ginapangabangay sang PRO6 sa mga gun holders nga wala lisensya o kung wala sang nagkakaigong nga dokumento nga voluntaryo ining isungka sa pinakamalapit nga istasyon sang pulis. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginmando sang Malacañang ang pagpatuman sang work from home arrangement sa mga opisina sang gobyerno kag alternatibo nga pamaagi sang pagtuon sa mga eskwelahan sa Metro Manila kag 14 ka probinsya sang Lunes sa tunga sang padang nga pag-ulan nga dala sang southwest monsoon. Sa idalom sang Memorandum Circular number 123 nga ginpirmahan ni Executive Secretary Ralph Recto pa sa otoridad sang presidente ang mga kahimuan sa work from home ikapatuman sa opisina sang gobyerno sa National Capital Region kag sa mga probinsya sang Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Badental, Mitangal, Benant, Pang-abra, Tarlac, Pampanga Oriental, Mindoro, kag Bulacan. Luwas kung may iban nga mga mando sang ilatag sa lokal nga mga puno nga ekotibo ang mga pampubliko kag pribado nga eskwelahan sa epektado nga mga doog magapatuman sang alternatibo nga mga paagi sa pagtuon para sa tanga level ang mando nagsiling. Ang nasambit nga circular ang in-issue bangod sa rekomendasyon sang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pag-antisipar sa padayon nga pag-ulan. Ang mga hensya nga nadalahig sa mga serbisyo sa pangunang kayong lawas, paghanda kapag sabat sa kalamidad, iban pang importante nga mga serbisyo ginamanduan sa pagpadayon sang mga operasyon. Ang mga lokal nga punong ekotibo mahimuman magpando sang lokal nga pagsuspende sa mga klase o kontrabaho sa gobyerno sa iban nga mga lugar samtang pagsuspende sa trabaho kung alternatibo nga mga kaimusan sa pribado nga mga kumpanya ka mga opisina nagapabilin sa pagbuot sang ilatag sa ka mga pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga hybrid rice model farmers sa Iloilo kag Antique target ang 8 metriko tonelada kada hektarya nga ani. Detalye sang balita JP Herba. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Target sa mga mangungumang nga kabahin sang Hybrid Rice Model Farm Project sa Department of Agriculture Western Visayas nga malabot ang 8 ka metriko tonelada kada hektarya nga ani subong nga wet cropping season. Ang Hybrid Rice Model Farm Project nagasakop sang kabugusan nga 1,000 hektarya kag ginapatuman sa mga banwa sang Ahoy, Concepcion, Igbaras, Pabia kag Saraga sig Ilo, pati na sa Kulase, Hamtik, Patnungod, San Jose kag Sibalom sa Antique. Sunog kay DAWV Field Operations Chief kag Rice Program Focal Person Ryan Rasco, mahimo maglabot sa 6.5-8 metriko tonelada kada hektarya ang ani sa wet season kag 8 ka metriko tonelada naman sa dry season. Ini pinaagi sa husto nga hybrid rice technologies. Kabahin sa pagpatuman sa programa, ang mga mangumag hintuduan angon sa paggamit sa soil testing, husto nga pag-abuno, integrated pest management, giban pa nga climate smart farming practices. Ginagamit man ang mga digital tools para sa pag-monitor sa peste, farm activities kag production data. Magabulig marahen siya sa mga manghuma sa harvest kag post-harvest stages sini. Pinaagi sa programa, ginalauman sang DA nga mapataas ang produksyon kag kita sang mga manghuma. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Giin pangunahan sa Philippine Coast Guard ang rescue evacuation kag libreng sakay operation sa Cavite, Laguna kag Batangas bungod sa epekto sang habagat. Nagbulig ba ng PCG sa mga stranded nga commuter sa Kawit pag-evacuate sa mga residente sa flood-prone area sa Victoria, Santa Rosa, Lipa City, na preemptive evacuation sa mga residente sa Talisay bungod sa posible pagtiphag sang duta. Padayon ang koordinasyon sang PCG sa mga lokal nga panguluhan iban pang ahensya agud masigurang seguridad sa mga residente kag ang madasing nga pagresponde sa mga lugar nga apektado sang habagat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon ang Bureau of Fire Protection sang roving, monitoring, road clearing kag public safety operations sa mga lugar nga naapektuhan sang habagat kag Bagyo Maymay. Kabahin sining flood monitoring kag pagpanghanda para sa evacuation sa NCR kag paniki road clearing operation sa Laurel, Batangas kag pagbulig sa mga stranded nga motorista kag commuter sa mga ginbaha nga bahin sang Subic, Zambales. Padayon man ang koordinasyon sang BFP sa mga lokal nga panguluhan iban pang responders sa gudma siguro ang madasing ang pagresponde sa mga lugar nga apektado sang kalamidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpasangkad pa sang PNP ang monitoring, koordinasyon, rescue kag public safety operation sa Bulacan, Southern Metro Manila kag Quezon bungod sa epekto sang habagat kag Bagyo Maymay. Kabahin sini ang pagpasiguro sa kahandaan sa mga police personnel para sa posibleng nga evacuation kay iban pa nga emerhensya
pagbantay sa mga lugar nga ginbaha kag evacuation centers, padayon nga koordinasyon sa mga lokal nga panguluhan kay gilayon nga pagbulig sa mga residente nga kinahanglan mag-evacuate sa mas safe nga lugar. Ginapanawagan man sa kapulisan ang publiko nga magpabilin nga alerto, magsunod sa mga abiso sa lokal nga panguluhan kay mag-evacuate gilayon para malikawan ang anuman nga insidente. Radyo Pilipinas News. Ang mga graduate beneficiaries ng TESDA sa Biyernes nagpabutyag sang pagpasalamat kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpasangkat sang access sa mga paghanas nga naghatag sa ila sang bag-o nga mga ikasarang kag nagbag-o nga paglawom para sa mas maayong nga oportunidad sa trabaho sa Pilipinas kag sa luwas ang pungsod. Ginpangunahan ni Presidente Marcos ang TESDA Norte National Certification Level 2 Mass Graduation sa Ilocos Norte National High School Gymnasium sa Barangay Nuestra Señora del Rosario, Poblacion, Lawag City. Si Marie Viorge, 24 anyos, nakatapos ang kurso sa TESDA Japanese Language and Culture. Ang bago lang nga graduado sa Civil Engineering, nagalao mga may kasarang sa lengguwahe makatigayon sa oportunidad sa trabaho sa Japan. Nagpabutyag siya sang pasalamat sa presidente kag programa sang TESDA sa paghatag sa iya sang kahigayunan nga makatuon sa Japanese. Nagpasalamat siya sa allowance kag para makakuha sang isa pa ka opsyon sa trabaho para makabulig sa iya pamilya. Samtang ang pagtuon sang dugang nga mga ikasarang indigid ulihi para kay Edna Mirna Don, 62 anyos, bisan pa nga nagretiro na siya sa luwas ang pungsod. Si Don nagikan sa Yemen kag nakilala niyang iyabana, isa ka certified public accountant sa Sana Island nga nagtrabaho sa sulod sang 20 ka tuig didto. Ginpadako niyang iya kabataan sa luwas ang pungsod kag nagpauli sila sa Pilipinas para sa kolehiyo. Plano niya nga magtudlo sa isa ka eskwelahan nga ginapanag-iyahan sang iabyan sa lengguwahe nga Japanese. Ginpasalamatan niya si Presidente Marcos Jr. nga ilan napilian nga presidente ka nagsiling nga nanamian sila sang iyabana sa mga programa. Ginsiling naman nilawag residente, isa ka residente nga si Precious Pearl Roraldo, 49 anyos, empleyado sa Far East Computer Technology, nakatapos na siya sang caregiver kag housekeeping courses. Isa ka na bugos tion nga ginang sang puluyan, karon nagatingwa siya sang bag-o nga mga kahigayonan para sa kaiya kaugalingon kag sa iya pamilya. Nagalawom siya nga mangin isa ka TESDA trainer kag makabulig sa iban sa may kasarang para sa trabaho kag palangabuyan. Radyo Pilipinas News. Samtang ginpangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang situation briefing sa nangin epekto sang habagat kag mga bagyo. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Ginpangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang situation briefing sininga Lunes, August 10, kaupod ang mga ahensya nga nagapanguna sa pagbulig sa epekto sang habagat, Tropical Storm Luis kag bagyong Maymay. Ginmando ni PBBM nga siguraduhon nga malabot ang tanan nga apektado nga residente, ilabi na ang mga yara sa malayo nga lugar. Sandig sa report, naglabot sa 39.37 million pesos ang bulig nga napalabot sang DSWD kag mga lokal nga pamunuan. Samtang 3,841 personnel ang nakadeploy para sa search and rescue operations. Nakastandby man ang 4,392 ka personnel, 943 ka mga kagamitan, kag 14 ka air kag sea assets para sa gilayon nga aksyon. Naglabot na sa 54,370 family food packs ang napanagtag, samtang halos 5 ka milyon pa ka food packs kag 1.61 billion pesos nga standby funds ang nakahanda sa bilog nga pungsod. Kadungan sinigid pangabayman ni PBBM ang pagpabaskog sa mga tikang kontra sa pagbaha, lakip na ang flood control projects, dredging operations, installations sang HDPE pipes kag ang padayon nga operasyon sang pumping stations sa idalom sang whole of nation approach. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Imanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga parasigo ng paghatagbulig sa mga napektuhan sa habagat kag sa mga bagyo Luis kag Maymay sa pungsod. Sunod sa Presidente, dapat may mapagkaon kag bulig sa mga evacuation center kag dapat man nga kayuhon kag buksan ang mga nagkalaguba nga dalan kag taytay nga nahalitan sang malaing nga tiyempo. Naibaloan nga nagsapol si PBBM sa mga tiglikom sa mga nagkalain-laing ahensya sa gobyerno ug dambalan ang nangin epekto sang southwest monsoon o kon habagat. Nagpasalig ang presidente nga nagabantay ang bilog nga gobyerno sa sitwasyon sang pungsod. Radyo Pilipinas News. Nagpalabot sang bulig si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga stall owners na nahalitan sang sunog sa Batak Public Market. Naghatag ang presidente sa 20,000 nga livelihood assistance sa 128 ka apektado nga stall owners
kag nagpain sa 150 million para sa pagpatindog sang moderno, safe kag mas mapag-on nga merkado publiko. Suno kay PBBM ang Batak Public Market hindi lang edipisyo, diri naga-income, naganegosyo kag nagakabuhi ang mga pumuluyo. Nagapati si Presidente Marcos nga magabangon ang Batak Public Market nga nagpasalig nga makabangon man ang kada pamilya nga nagasalig diri. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gagam battles ang Central Philippine University kampiyon sa AI Game On. Detalye ang balita, Hope Torrechan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpangibabaw ang Central Philippine University sa AI Game On competition sa AI Fest 2026 sa tapos ginpauli ang kampyonato para sa ilahampang nga gagambato. Magluwas sa championship, nakuha man sang team name here ang best in gameplay kag best music score sa tapos ipasundayag sa ilahampang ang paggamit sang artificial intelligence agod makahuman sang interactive nga gaming experience. Ginpabilib man ang mga hurado sang isa pa ka team gikan sa CPU nga Choi Bat nga nagdaog sang best in narrative para sa hampang nga sabor sang panahon, samtang ang GYM nga nagrepresent man sang CPU ang nakakuha sang People's Choice Award para sa gunita Reaper of Ecos. Sa piyak nga bayin nakuha sang Riarza sang Universidad di Dagupan ang Best in Art Direction para sa strings. Naibaluan nga nagpaindis-indis sa AI Game On sa 2026 AI Fest ang mga developers salin sa lain-laing nga bulutuan sa pungsod, lakip na ang Elsoft Interactive sang Sultan Kudarat, Kalye Company kag Team U sang West Visayas State University, Kultura Code sang Eastern Visayas State University, Triple X sang University of St. Lasal kag Portfolio Making Group 1 gikan sa Holy Angel University kag City College of Angels. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inlibot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Governor Roque Ablan Sr. Memorial Hospital sa Lawag City, Ilocos Norte. Nagod inspeksyon nun ng bagong dialysis center, pediatric ward, kag obstetrics and gynecology ward. Gingamit man sang presidente ang kaygayonan, nagod personal nga kumustahon ang kahimtangan sa mga pasyente kag mga serbisyo nga ginahatag sang ospital. Kung madumduman nga pabakot sang gobyerno ang mga pampublikong ospital para mapalapit ang dekalidad kag masarangan nga serbisyo sa ikayong lawas sa tagsa ka Pilipino. Tuyo man sang gobyerno nga para sa pagpatindog sa bagong main building nga may 150 bed capacity, agod mas madamo pa nga pasyente gikan sa lawag kag mga kaiping nga banwang matagan sang dekalidad nga serbisyo medikal. Ginpalapad sang administrasyon ang access sa dekalidad nga pagatipan sa ikayong lawas para sa pagpabaskog sa mga pasilidad kay referral network kapag patuman sa mga programa para sa zero balance billing, yaman ang kalusugan program, kag medical assistance to indigent and financially incapacitated patients sa gusmadamo nga Pilipino ang makabaton sa masarangan kamasaligan nga serbisyo sa ikaayong lawas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-anunsyo sang suspensyon sang face-to-face classes ang pila ka banwa sang probinsya sang Iloilo sining nga Lunes, Agosto 10, bawin sa malay nga tiyempo. Wala sang klase sa tanang nga level sa pribado kag pampubliko nga bulutuan sa banwa sang Uton kag San Miguel. Samtang preschool to senior high school naman sa banwa sang Tigbawan, Pavia kag Leon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. halos 2,000 na ka mga local government units sa bilog nga pungsod ang nakabenepisyo pinay sa local government support fund. Sa giniwat nga bawat bayan makikinabang Tarlac event. Ngin paig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ngara na sa masobra 1,000 nga mga LGU ang natagan sang LGSF lakip ng RICE program sang gobyerno nasyonal. Naibaluan nga sa idalo sang LGSF, hinatagan sang direkta nga bulong ang mga local government units ka mga barangay agud mapunduhan ang mga priority local infrastructure community development projects kag disaster recovery. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabenepisyo ang mga residente gikan sa 4 ka barangay sa Buntok Mountain Province gikan sa ginpanami nga kalsada, water supply kag sustainable energy kasunod sang formal nga turnover sang 4 ka nakompleto nga proyekto sa idalom sang LGSF. Ang nahuman nga mga proyekto balor 10 milyon ginalakipan sang opening kag concreting sang farm to market road sa Baraybayo, rehabilitasyon sang level 2 water system sa Barangay Talubin,
kag renewable energy-based electrification kag solar lighting projects sa mga barangay sang Alab proper kag Balili. Ginalauman nga pinaagi sa mga proyekto mapanami ang paghatag sang serbisyo sa mga pumuluyo. Lakip si Ringo Dayowan sa barangay Bayo sa mga nagpasalamat sa nahuman nga kalsada suno sa iya mapadasig ng ila pagbiyahe padulong sa ila mga kaumhan bangod sang proyektong LGSF SBDP, isa ka priority program sang national government nga nagapundo sa mga basic infrastructure kag development interventions sa mga conflict affected kag insurgency cleared barangay sagud mapanami ang pagpadala sa mga nagapanguna nga serbisyo kag suporta para sa mas malinong nga malawig nga kalinong kag kasulhay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpalabot sang pagpasalamat ang mga residente sang Mandaluyong City sa tapos magbatol sang alokasyon sang bugas nga personal nga ginpanguna ni First Lady Liza Marcos. Katuwang lokal nga panguluhan yara sa 3,100 ka mga lolo kag lola PUDV drivers kag PWD alangin benepisyaryo sang distribusyon sang bugas nga nagatuy nga maghatag sang direkta nga ginhawa sa mga sektor labi nga nagakinahanglan sa suporta sa ila pang adlaw-adlaw nga pangabuhi. Ang bulig bugas nga ini natigayon sa idalo sang LGSF nga isa sa mga nagapanguna ginaduso ni Presidente Bongbong Marcos para sigurado ng food security kung mapadasig ang paghatag sang serbisyo sa mga pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Pigenro gintipo ng mga coastal LGU para sa Biodiversity Strategy and Action Plan Workshop. Detalye sa balita. Hope. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Madinalagon nga natigayon sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office Iloilo Province kaupod ang GIZ Philippines ang duwa ka adlaw nga Provincial Biodiversity Strategy and Action Plan Workshop. Gintipon sa workshop ang mga coastal local government units sa probinsya agud magpasad sang estratehiya para sa maayo kag husto nga pagdumala sang manggaranon nga marine biodiversity sang probinsya sang Iloilo. Gintumod sa aktibidad ang kahimtangan sang marine ecosystem, mga pamahog kag prioridad amuman ang mga ginaduso nga tikang para mapabaskog ang provincial BISAP. Magluwas sa mga LGU nagtambong sa kayuwatan ang Iloilo Provincial Planning and Development Office, Department of Environment and Natural Resources Region 6, Iloilo City Planning and Development Office, Iloilo City Environment and Natural Resources Office, Zoological Society of London, Haribon Foundation, kag Department of Human Settlement and Urban Development. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsuspindi sang face-to-face classes Lunes, Agosto 10 ang 128 ka mga bulutuan sa Western Visayas bangod sa malaing at tiyempo dalasang habagat. Sa 128 nga nagsuspindi sang in-person classes, 28 sa munisipalidad sa Uton, sa 16 sa elementary kag 5 sa high school, 30 naman kabulutuan sa Banwa Santibawan, sa 19 sa elementary Siam sa high school, kag 2 sa integrated school. May suspension man sang face-to-face classes sa 12 kabulutuan sa Banwa Sampavia, sa 11 sa elementary kag 1 sa high school, kag may 65 naman sa Iloilo City, sa 47 sa elementarya, 11 sa high school kag 7 sa integrated school. Bangod wala sang in-person classes, automatic na nag-shift sa alternative delivery mode ang mga bulutuan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Plano sang Iloilo City Government nga iparehistro sa PhilHealth Yaman ng Kalusugan Program Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment ang City Hall Pharmacy kag tanang Siam ka District Health Centers. Ginpag ni May Raisa Treñas Chu, sa tion makredit na magatanyag ang mga pharmacy sang 75 kalibreng essential outpatient medicines. Sa idalom sang gamot program, kinahanglan lang sang PhilHealth members nga magpalista kag magpakonsulta sa YACA providers kag sa tion nga may prescription ng doktor nga mga bulong magpadulong sa accredited gamot providers. Kada tuig maka-avail sang 20,000 pesos nga bilisang bulong sa accredited gamot providers ang mga miyembro. Sa datos sang PhilHealth 6 as of June 30, 2026 naglabot na sa 156 accredited nga gamot facility sa Western Visayas kag Negros Occidental sa din 23 diri na hamtang sa Iloilo City. Sa 23 nga accredited sa syudad ang government kag 21 ang pribado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time alas 4:37 sa hapon.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang paday nga pag-ulan wala nakapauntat sa Department of Human Settlements and Urban Development kag sang Social Housing Finance Corporation sa paghiwat sang ceremonial awarding sang 427 ka transfer certificates of title sa member beneficiaries ng duha ka community associations sa San Pedro, Laguna sa idalom sang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Ginpangunahan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling kag SHFC President and CEO Federico Lacsa sininga Lunes ang awarding sang mga titulo sa mga benepisyaryo sang maralitang nagkakaisa sa Tramo Uli Homeowners Association kag Kupang Tramo Neighborhood HOA sa Barangay United, Bayanihan. May sa 67 ka family beneficiaries ang nakabaton sang ila TCT sa giniwat nga seremonya ang gintambungan ni San Pedro Mayor Art Mercado. Ang awarding nagtapos sang masobra 2 ka dekada nga kapin sa 2 ka dekada nga pagpanglakaton sang 2 ka komunidad padulong sa pagpanag-iya sang duta. Nakuha nilang ilang mga pautang sa pag-angkon sang duta ikan sa SHFC sa Pebrero 2004 pagi sa Enhanced Community Mortgage Program, isa kayabi nga modality sa idalom sang expanded 4PH. Ang duha ka asosasyon may kabugusan nga 427 ka mga katapo. Ginpahig ni Secretary Aliling na ang development nagapakita sang padang nga pagtingwa sang gobyerno nga mga tagan sang security of tenure ang mga organisado nga komunidad pa sa expanded 4PH program. Ang aktibidad nanging kabahin sang selebrasyon sa ika-38 anibersaryo sa CMP nga may tema nga bahay buhay magandang kinabukasan nga nagapakita sang padang nga papel sang programa sa pagbulig sa mga organisado nga komunidad nga makuha ang pagpanag-iya sang duta kag makatukod sang mas maligon nga mga komunidad. Nagupod sa awarding ang Musanday DSUD Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr., pinuno sang Expanded 4PH Project Management Office, Assistant Secretary Johnson Domingo sang DSUD Regional Office 4A, kag iban pa nga DSUD SHFC kag LG officials. Ang madamo nga kabahin sang selebrasyon sa ika-38 anibersaryo sang CMP nga may tema nga bahay buhay magandang kinabukasan nga nagpadayon sang papel sang programa sa pagbulig sa mga organisado nga komunidad nga makuha ang pagpanag-iya sang duta kag makatukod sang mas malig-on sa mga komunidad. Nagupod sa awarding ang Musan DSUD Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr., pinuno sang Expanded 4PH Program Project Management Office, Assistant Secretary Johnson Domingo sang DSUD Regional Office 4A, kaiban pa nga DSUD SHFC kag LGU officials. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:40 sa hapon. Kagamiento manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team Lunes, Agosto 10, tuig 2026 para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.